Hello mga kasari, ayan, i-share ko sa inyo yung mga pinamili ko sa Lipa. So, dapat matagal na akong namili sa Lipa, kaso nawiwili akong mamili sa Shopee at Lazada. Kaya yung mga hindi ko nabibili sa Lipa ay sa Shopee at Lazada ko na binibili para mabawasan yung bitbitin ko. So, hindi katulad nung nakaraang mga vlogs ko. Ang dami kong piniflex or sinishare sa inyo na mga nabili ko sa Lipa. So, ngayon kakaunti na lang at ang bilis ko lang nakapamili kasi nga kakaunti. Dahil nga, ang laking bagay na may mga online shopping. Hindi na ako nahirapan magbitbit. Ang dali ko pang nakapamili. Ang dami kong natipid na oras at saka discounts kung sa online bilihan ako namimili. So yung iba dito, wala akong choice na sa city ko bilhin. Saka hindi ako sigurado sa quality ng mga products doon sa Shopee hanggat di ko nakikita. So hindi na ako makikipagsapalaran doon. So mamaya i-share ko sa inyo yung hindi ko mabili sa online bilihan sa Shopee. Kaya dinayo ko pa sa Lipa. So ito mga kasari, i-share ko sa inyo yung mga pamili ko. Ayan, lulupagin na ako dito. Kita yung planggana. Ito guys, hugasan ko ng soft drinks na maliliit pag naglalagay ako sa ref. Nakalimutan ko itapon kasi nag-refill ako ng soft drink. So, hinuhugasan ko muna bago ko ilagay. Pero pinatutulo ko muna kasi baka sa ref siya magtulo. Dito mag-start tayo, medyo mabigat. Meron tayo ditong nangangamoy. Kung nandito kayo, amoy na amoy yung paminta. So, ito yung una kong pinamili. Anuhin ko lang yung plastic kasi sayang malalagyan pa ng yelo. Meron tayo ditong chani. So kung plano nyong magbenta ng chani, piliin nyo or i-check nyo kung matigas siya, kung lapat siya. So yan yung mga tip ko sa inyo para hindi masayang ang puhunan nyo. Kasi yung nabili kong chani nung una ay malambot siya. So pangit siya ipambunot ng buhok or uban. So ito, 10 pesos yung benta ko nito mga kasari. So marami na naman akong gagawin ngayon. Bukod sa kailangan ko mag-refill ng mga organizer ko dito. So ang laking tulong ng mga organizer. Yan yung nakakapagpadali ng pagtitindahan ko. Ganito, bumili ako ng mga 5 piraso. Ito 25 yung benta ko. Sabi ko sa inyo malaki yung markup ko sa mga ganitong hindi fast moving. Nasa category siya ng hindi fast moving. So 20 to 50% yung markup ko sa ganito. Tayong rugby dyan mga kasari. So, kinuha ko yung resibo kasi ngayon pala ako mag-check ng resibo. Yung chani ay 50 pesos yung puhunan. Yan ay 12 yata ang laman niya. Tapos yung rugby ay 35. Tapos itong nakaset na to ng cuticle na palinis ng kuko ay 15 pesos yung puhunan. Ang rugby, dalawa lang in-order ko kasi pag yan ay matagal sa lagayan at di masyadong mabili, slow moving nga, diba? So, medyo naninigas na yung ilalim. Kaya dapat yan ay konti lang stocks natin. Tapos ito, meron tayong binili napakadaming munggo, mani, skinless na mani at saka popcorn. So ang aking munggo, naku, napasama. Ang mani ko napasama na sa paminta. Hindi kaya maglasang paminta yung mani ko. Hindi kaya maglasang paminta yung lulutuin kong mani. So dalawang klase ng munggo. So yung malabo ay 100 ang kilo. Tapos yung makinis, yung makintab ay 80 pesos lang ang kilo. So kasi mas masarap yung malabong munggo, mas malapot siya iluto. Tapos yung mani naman, ayan, meron tayo. Ako ang nagluluto ng mga paninda kong mani. So 5 pesos yung benta ko, tapos may popcorn. Hindi na ako bumili ng may balat kasi hindi masyadong mabenta yung may balat na mani pag nagluto ako. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi ko mabili-bali sa Shopee, sa online bilihan kasi ayaw kong mag-iba yung quality ng binibili ko. Itong paminta na talaga naman purong-puro kasi hindi mo malalaman yung quality ng ano pag sa online, diba? Ito, amoy na amoy sa buong tindahan. Ibig sabihin, pag malakas yung amoy ng paminta, totoong paminta yun, walang halong tangkay, walang halong buto ng papaya. So, kasi yung iba kasi hinahaluan nila ng pamparami para mas malaki yung tutubuin nila. Pero ito yung nabibili ko, magkano ang kilo nito? 500 na ang kilo ng paminta, sobrang mahal na. Dati 300 plus lang, 360, ngayon 500 na. So yan mga kasari, sobrang laki ng kita dito. May marami na akong actually nito, vlog tungkol sa pagre-repack ng paminta kasi talagang dito kaya yaman kung ikakarir mo, magsusupply ka sa mga tindahan. Sobrang laki ng tutubuin mga kasari. Kaya kung ako sa inyo, simulan nyo na yung pagre-repack dyan kung may time pa kayo. So yung mga kung gusto mong mas malaki ang kita, ikaw na mag-repack. Tapos may munggo din ako, 80 pesos, iba pa yung kanina. So dito ko siya binili sa binilihan ko ng Tina. Ito rin ang hindi ko mabili sa online kasi dito ako binabalik-balikan ng mga customer.
Pero sa totoo lang, yung binibilihan ko tuwing Monday sarado siya. Kaya sa iba ako bumili. Pero bago ko binili, tinignan ko muna yung itsura ng tina. 75 ang isang kilo nito mga kasari. So nire-rip ako ng tigli 5 piso. Wala akong tigpipiso kasi napapagod ang balikat ko. Napapagod ang balikat ko. Sumasakit yung balikat ko sa pagre-repack pag sobrang dami katulad ng tigpipiso. Parehas din naman yung effort mo pag tigpipiso at tigli 5 piso. Di doon ako sa 5 piso, mabilis ko pang mabibenta at mauubos yung nire-repack ko, di ba? So yan, paminta at saka tina ang hindi ko maaaring bilhin sa online kasi gusto ko yung quality nung nabibili ko dito. Pero yung mga legit na bilihan, mga Nestle, mga Mondelez, alam mo yung mga produkto nilang legit, di ba? Pero dito, may mga nag-ano kasi nito. Ito, hinahaluan nila ng pampadami din. So, hindi na siya tumatalab sa damit na magiging maputi yung damit. So, ganun. Tapos, minsan, merong kupas nito. Pag luma kasi ito, kumukupas, nawawala yung pagka-asul. Tapos, ito, insenso at kamangyan. Uso pa ba sa inyo yung, dito kasi sa amin, probinsya, di ba? Batangas. So, marami pang bumibili, lalo ngayon maraming bagong panganak, maraming baby dito sa amin. Pag umiiyak ang baby sa hapon, magpapausok yung nanay, bibili sa tindahan ng insenso at kamangyan. Kaya meron tayong insenso at kamangyan. Kung ang isang balaybay nito ay 10 pesos, so ang puhunan ng isa ay piso, binibenta ko siya ng 2 pesos. So yan ang aking insenso at kamangyan. Meron pa pala akong lemon. Sobrang mahal ngayon ng prutas. Ang dati, kung bili ko ng orange 10 piso isa, ngayon 20 pesos isa, kaya hindi ako makabili. Tapos meron akong butane dito na refillable, nagpa-refill ako, pero may binibenta rin ako na hindi refillable. So ito ay 35 pesos yung pa-refill. So naghanap ako kasi doon yung iba, 40 pesos yung pa-refill. So ito ay 35, pero depende sa brand. Next, meron tayo ditong straw. Ito panggamit ko lang dito sa tindahan para doon sa soft drinks na tig 12 pesos, yung Coke Tall, yung lemon na small, Sprite, ganyan, saka Cobra na ditansan. So diyan ako nalilito pag bumibili si customer ng soft drinks. Tatanungin ko anong soft drinks yung sa bote. Eh di ba lahat naman nasa bote, mga kasari. So hindi ko alam, dapat sabihin nila nasa pet bottle at saka ditansan. Sabihin na lang nila yung presyo, ganun. So, ito pa mga kasari, yung binili ko, fast moving to sa akin, cotton candy, 55 na ang puhunan ng isa. So, bumili ako ng 4. Ito, cola, bubble gum, strawberry grapes. So, yan, 6 pesos yung benta ko niyan, or gagawin ko ng 7 pesos kasi tumaas yung puhunan. Tapos, may mga parcel tayo dito. Buksan ko na nga, ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman nito. So ito, kagabi ko pa ito dapat bubuksan kaso may mga tambay dito sa terrace namin. Tuwing gabi may mga tambay dito sa amin sa kaya hindi ako makapag-vlog. Kahapon ko pa ito pinamili lahat. Kahapon pa rin dumating yung mga parcel kaso hindi ko ma-share. Hindi ako pwede magyaw-yaw dito hanggat may tao dyan. Ngayon ako nagkaroon ng pagkakataon at wala pa masyadong bumibili. So ito yung in-order ko, baulilay. Mura-mura lang niya. Kaya mga kasari, nubo na ako. Sa Lazada ko siya nabili, sobrang mura lang niya. So, lalagay ko na lang dyan yung link ng pinagbilan ko. So, legit din naman to, nakakatanggal or nakakapatay din naman ng mga insekto, mga kasari. Grabe yung pag-ubo ko, may mga lumalabas na parang lumilipad sa mata ko. Isang parcel dito, isi-share ko na rin. Hahaba na naman to, tingnan mo, ilang minuto na tayo. So, ito naman, ayan, tang juice galing sa Mondelez shop ng Shopee. Juice. Diba, ang puhunan nito ay 222, yung isang dosena. Pero nabili ko lang siya ng 176 yata. Ayan. Check natin kung may matigas, mga kasari. Walang matigas. Ang expiration niya ay May 5, 2026 pa. So, yan, try nyo bumili sa Mondelez. So, meron ako mga binili din na school supplies. Ito naman, dumating din kahapon, pero sa dami kong order sa Shopee at Lazada, hindi ko na maintindihan yung mga pinag-order ko. So, itong mga marker na ito, mga kasari, alam nyo ba, nakabili rin ako kahapon sa City. So, doble-doble yung stocks ko ngayon ito. Kasi dito, sa binilhan ko sa Shopee, meron siyang cashback na 111. So, discount ko na yun. Papasok na yun sa pondo ko sa Shopee. So, pwede ko siyang ipamili. So, ngayon, mangyayari, ang dami ko ngayong marker. So, ito, ingatan nyo lang, huwag nyo expose sa araw para hindi siya matuyo. Hindi naman siya nag-expired, pero posibleng mawalan siya ng tinta pag natuyo siya. So, ilagyan nyo na lang ng alcohol pag natuyo. So, bumili din ako ng mga pamuyod or sandrio sa kasama nito. Ayan, marami kasing paninda yung seller nito, mga school supply, sobrang mura lang. So, ito lang kasi ang nabili ko. Kasama nito ay mga
clay. So, ang daming bumili ng clay kahapon. Buti na lang nakapamili ako. Kasi ubos na yung clay ko. So, ang dami kong napagbentahan na clay. Ayan, saktong-sakto talaga. Ari, bumili ako ng mga, homemade na candy. Ito ay 10 pesos lang yung puhunan. Pwede mo siyang ibenta ng 13 pesos. Tapos, banana chips, 20 ang puhunan. 25 ko siya binibenta. So, mabenta to dati. Sobrang dami kong binibili nito. Isang box ang binibili ko. Kasi, di ba, nag-trending yung mga kumakain ng ganito. Ang kasabay nito, pag bumili ng Century Tuna yung mga asuki ko, Pansit Canton, sinasabayan din nila nito kasi yun yung partner nun. Pansit Canton at Century Tuna or kahit anong tuna na plain. So ito yung partner niyan kaya mabenta. Ito ang benta ko ay 20 pesos isa, 50 pesos yung tatlo. Ang puhunan nito ay 40 pesos isa lang. So ito lang ang binili ko, siguro mga 6 na piraso lang. Hindi na isang box kasi medyo bumagal na yung bentahan nito nito ng pahuli. Pero ilang box na yung napaubos ko nito. Nakabili rin ako sa Shopee ng isang box, mas mura. So, ayun nga, hindi na muna ako sa Shopee bibili dahil nakabili na rin naman ako sa bayan. Parehas din naman yung presyo. So, ito pa mga kasari, school supplies din. Bumili ako ng yellow na ganito. Ito ay 185 yung puhunan. Tapos 2 pesos yung benta ko nito. Ang ahit, 3 ganito ang binili ko. So, ang presyo nito, magkano? Mga 48 yata, 2 or 50 plus. Ang benta ko nito ay 10 pesos. Ang laman niya ay 10 peraso. So, pag nabenta ko siya, 100 pesos mga kasari. So, may tubo akong kalahati dito. Kasi 5 pesos lang yung puhunan niya isa. So, meron din yan sa Shopee. Kaso, tiyatabad ako ngayon maghanap ng mga pinakamura. Ganun kasi ako, nag-effort ako maghanap ng pinakamura. Tapos, pag nagustuhan ko na doon na lang ako bumabalik. Electric tape, 65 yung puhunan. So, yan ay hindi siya original. Ang alam ko, ito hindi siya original Armac. Kasi yung Armac na original, sobrang kapit niya. Ito, hindi pa ganun kaganda yung quality niya, pero mura. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na nabili ko sa bayan sa Lipa kahapon, na order ko na rin. Ayan o, doble-doble na yung stocks ko. Ang benta ng marker ko, merong twin permanent marker. Ito 142 yung puhunan. Tapos ito naman ay 38 lang yung puhunan, permanent marker. Itong twin, kabilaan na to. Ayan, may tinta sa kabila, meron din sa kabila. Ito yung matulis, ito yung malapad yung sulat. Ang benta ko nito ay 20 pesos lang. Ito kasi ay 12 pieces. Parang 10 piso lang ang puhunan. So, 20 kalahati yung tubo natin. Kasi dito, may paglugi ka pa nga pag natuyo. Pero hindi naman ako natutuyuan yan. Ubus lagi yan mga kasari. Ito naman, ayan, ganyan siya. Pumili din ako ng Magic Suyod. Ayan, 15 pesos. Pero ang benta ko ay 25 pesos. May nanonood na naman sa akin dyan na charot. Meron tayong panda. Kasi ang dami kong nalugi doon sa flex stick na hindi na sumusulat. Kahit sunugin ko yung dulo niya, hindi na sumusulat. Tapos may HBW. So nag-try ako ng iba't ibang tatak ng ballpen. Dati flex stick lang ako lahat-lahat. Tapos meron tayong mas maliit na electrical tape. So, ganyan ang diferensya niya kung gusto ng maliit ng customer. Tapos, meron din tayong gel pen. Ito yung mabenta sa akin gel pen. Ito naman ay 75 yung puhunan. 15 pesos yung benta ko. Parang nagsitaasan ngayon yung mga presyo nito. Feeling ko lang to dati. 60 pesos lang. Tapos, meron tayo dito mga maraming paper bag. So, ito ang presyo nito, 13 pesos lang ang puhunan. Ito namang maliit ay 15 pesos yung puhunan. Tapos ito yata ay 20 pesos or 25. So, ang benta ko ng malaki ay 35 pesos, yung maliit ay 25 pesos, ganyan. Tapos, meron tayong ruler. Ang ruler ko kasi dyan yung matigas. So, may naghahanap sa akin ng malambot. Para matagal daw maputol. 42 ang puhunan. Ating door ko na pang-ahit, may kasama siyang ganyan. Para kung gusto nyo isabit. Ito, kasama din to sa in-order ko sa online na mga school supplies. So, meron tayong glue, pero bumili ulit ako. Hindi ko kasi tanda na may order talaga ako. Bumili ako. So, pangalawa to. Dalawang ganito ang nabili ko. Ito yung ibang kulay ng clay ko. Ito ay 15 pesos lang yung puhunan. Tapos ito mas mahal mga kasari. Yan. Yan. Ito 25 yung benta ko sa clay. Tapos meron tayong sketch pad. May naghahanap kasi. So yan, lalagyan ko na lang ng plastic bago ko i-display or itago. Meron pa tayo ditong whiteboard marker. Ito yung madalas na hinahanap sa akin ngayon. Tapos iba't ibang klase ng clay. Ayan. Ito ang clay. Ang ganda ng kulay niya, neon. Tapos marami akong biniling ganyang neon kasi nagustuhan ko yung kulay. Ito isang kulay lang. Kulay green. Tapos, neon pa. Ayan, marami dyan. Tapos, ito, iba ring kulay. Hindi siya neon.
Tapos, meron tayo ditong ganito. Ito, palpak ito nitong mga nakaraang bili ko. Madali siyang masira. So, dati bumibili ako 20 pieces. Ngayon, ilang piraso lang binili ko. Hahanap ako sa Shopee ng magandang quality. Ayan. Ang ating correction tape. Tapos, bumili ako, may naghahanap din kasi. Yung ating, spray net, yung spray net. So, yan yung mga hindi ko nakakalimutan kong bumili sa Shopee. Tapos, nung makita ako dun sa bilihan, naalala ko kailangan ko pala. So, sa susunod, kaya isa lang binili ko sa Shopee na ako bibili. Kasi ang laking mura, ang laking tipid. So, ito yan. Nagdalawa na yung stocks ko, diba? Yan guys, 3 box. Tapos, meron pa ako dyang tira na malalaki. So, ito guys, yung tira ko, glue. Kaso, nung namimili ako nung nakaraan, malaki lang yung available nila. Hindi na ako umikot kasi may kasamahan ako sa pamimili. Kaya, wala akong choice. Kaya, ito lang binili ko yung malaki. 32 pesos yung benta ko. Ito namang mga malalaki, maliliit. 20 pesos yung benta ko dito sa mga to. So, ang presyo nitong Joy ay 138 pesos. So, mas mura siya kumpara dito sa HBW na glue, 153 pesos. Tapos, ang puhunan ng correction tape, 1350. Pinagbayaran ko lahat dito sa school supply, 685. Hindi kasama yung pinamili ko sa Shopee. So, hanggang dyan na lang mga kasari. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe sa aking YouTube channel. Bye-bye. Happy selling!